Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Niya sa atin, sa piging sariwain, magiligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may lubing tapat at maasahan. Sa kaganang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Genesis, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y Nang isilang ang kanyang panganay na anak, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipapangalan ko niya rito.
Sinundan ni Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito, si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasaksihan kay Abel at ang kanyang handog, ngunit hindi niya kinalukdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanay tulad na mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupugin ka at pagharian, kailangang pagdangkumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, pumasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba ang tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humingi ng paghihiganti. Sumpain ka't palayasin sa lupang ito, lupang natigmag na sa dugo ng kapatid mo ng iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatamnan at magiging lagalag ka sa daigdig." Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayoy pinalalaya mo ako sa lupaing ito upang malayo ang iyong paningin at maglalagaglag sa daigdig. Papatayin na ako na sino mang makakakita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon, "parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y dapat patayin. Mulang sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak na isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapatid ni Abel at ito'y tatawagin niyang Seth." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa iyong mga hain sa dambanang sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayo napupuot. At ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid. At kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala kayo'y aking makaisa. Ngunit ngayon, panahon na kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa
ang ginagawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hindi po natin maiintindihan at maarok ang kalooban ng Diyos. Gaya ng ating unang pagbasa, si Abel ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. At sa ating ebanghelyo, sa dami-dami ng mga himala na ginawa ng Panginoon, ay hindi pa rin naniniwala ang kanyang mga kababayan sa Israel. At si Jesus bilang Panginoon ay pinatay pa nila. Kaya alam ninyo, may mga obispo at cardinals ng ating simbahan na ayaw pumunta sa Israel. Bakit? Kasi pinatay nila si Jesus. Ang mga Jewish people ang pumatay kay Jesus, kaya ayaw nilang pumunta sa Israel. Hanggang ngayon, maraming mga cardinals na ayaw pumunta sa Israel. So, hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. May isang professor, isang pari, matalino, brilliant, pinadala sa Israel upang mag-aral ng Bible. Doctorate in Sacred Scriptures. Pinadala siya ng kanyang congregation sa Israel. After 10 years of studying Bible in Israel, bumalik siya sa kanyang congregation. At ang sabi niya, ang finding, hindi totoo na isinilang ang Panginoong Hesus. Yun ang kanyang finding after 10 years. Na sabi niya, it was a legend. It was only a story that circulated around Israel. Kaya mahirap po intindihin, no? Kahit ngayon, magulo ang ating mundo, sasabihin natin, meron bang Diyos? Nasaan ang Panginoon? Sa Africa, maraming namamatay doon sa gutom. Sa Pilipinas, walang namamatay sa gutom. Maraming nagugutom, pero walang namamatay sa gutom. Ngayon, may mga pilgrimages tayo. May mga jubilee churches tayo na gusto nating puntahan. Punta tayo sa Quiapo, punta tayo sa Baclaran, magluluhod tayo mula sa Puerto Mayor
sa entrance ng simbahan, papuntang altar. Pupunta tayo sa mga katedral, nagdadasal tayo. Pero alam ninyo, mayroon pang mga lugar na dapat isama natin sa ating mga pilgrimages nitong Jubilee year 2025. 3 na dapat pupuntahan natin at susugurin natin. Magdala tayo ng walis, panlinis. Ano itong mga lugar na ito? Bukod sa Baclaran, sa Quiapo, sa katedral, mga shrines, punta tayo sa Malacanang. Doon tayo mag-pilgrimage. Punta tayo sa Kongreso. Punta tayo sa Senado. Magwawalis tayo doon sa harapan ng gusali. Magdala tayo ng sunrocks. Nandoon yung mga dapat lilinisin. Hindi lang yung magdidipak tayo sa katedral, sa mga shrines. Kulang yon. O sinong gustong sumama, tumawag yun kay Norman. Pupunta tayo, isama natin sa pilgrimages yung mga sites na yan. Kasi hindi natin maintindihan talaga ang kalooban ng Diyos. Maraming kumakain ng masasarap. Maraming walang kinakain, walang nagugutom. Nasaan ang Diyos? Kaya tama naman yung ating gospel na yung mga tao noon naghahanap ng palatandaan. Kung ikaw ay Kristo, ipakita mo sa amin ang palatandaan na ikaw ay Diyos. Nung Valentine's, kailan ba yung Valentine's? 14. Wala kasi akong... Dami nagtitinda ng bulaklak sa tapat ng simbahan ko. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Di ba? Tapos, may bumili ng bulaklak. May 3. Anong ibig sabihin ng 3? I love you. Ganun pala yun. 3, I love you. May bumili naman, 2 lang. Anong ibig sabihin ng 2? Take care. Kasi 2, take care. May isa bumili, 1 lang. Sabi ko, bakit 1 lang? Pag 3, I love you. Pag 2, take care. Bakit 1 lang? Padre, ang ibig sabihin nito, mahal ang mga bulaklak ngayon kay 1 lang. Ganoon pa man, palatandaan. Yung bahay namin sa Bohol, modesty aside, kasi lumang bahay pina-repair namin, gumanda. Pinakamalaking bahay doon sa poblasyon sa amin. Madalas pinapasok ng magnanakaw kasi akala ng mga magnanakaw maraming pera sa loob ng bahay. Pero naawa ako sa mga magnanakaw. Lumalabas na, sa English pa, empty-handed. Walang nakukuha. Yung mga kapitbahay namin, maliliit lang ang bahay, pero doon yung pera. Kaya gumawa ako ng signages. Araw. Mga magnanakaw, this way. Huwag sa amin. Kaya malaga ho ang palatandaan. Because our mind is very limited. We cannot understand yung kalooban ng Diyos.
Kaya ang misa ho, isang palatandaan ito na inialay natin ang Panginoon sa pamamagitan ng tinapay at alak, sa anyo ng tinapay at alak na magiging katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen? Tayo po'y magsitayo para sa panalangin ng bayan. Bumaling tayo sa Diyos Ama sa panalangin para sa biyaya na makapagbagong buhay at matatag na maniwala sa panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob. Ang ating itutugon ay, Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway kapagurang maging tagapaghatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi, mga taong may tunay na pusong naghahanap sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Bilang mga makasalanan, naway mas malalim nating maunawaan ang pag-ibig at awa ng Diyos para sa lahat na nagbabalik loob sa Kanya ng may kababaang loob at nagsisising puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Tayong lahat naway magkaroon ng malalim at tunay na pananampalataya sa Diyos na hindi naikakahon sa mga panlaban sa anyo ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit naway makaunawa sa walang patid na pag-ibig ng Diyos sa gitna ng kanilang mga dinaranas na pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. Ang mga namatay na naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaligtasan, maging bukas nawa kami sa iyo. O Panginoon, gabayan mo ang lahat ng araw ng aming masalimuot na buhay. Bigyan mo kami ng kaligtasan at banal na kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Uminirahan mo sa'yo, buong puso kong inakalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisain at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikhat mo pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Santo Papa at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlan, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuluyan sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa tawarin mo kami sa aming mga sala. Alam ko't napatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadyan sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat, mga kapanahan. Peace. Peace with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at sumainyo ang pagpapala ng dakilang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo tayo at dalhin natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.